The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus again in reply spoke to the chief priests and elders of the people in parables, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time he sent other servants, saying, 'Tell those invited, behold, I have prepared my banquet. My calves and fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast.' Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then he said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out, therefore, into the main roads and invite to the feast whomever they find.' The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he saw a man there not dressed in a wedding garment. The king said to him, 'My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?' But he was reduced to silence. Then the king said to his attendants, 'Bind his hands and feet and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. Many are invited, but few are chosen.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning, brothers and sisters. Happy Sunday sa atin. Pakibati nga ng good morning din ang ating mga katabi. Good morning, brothers and sisters. Lalo na sa mga bata na nandito ngayon. Mga bata, nandiyan ba kayo? Gising pa? Good morning. Good morning, children. Ayan, mabuti yung mga bata, no? Sumasagot. At marami din ako nakikita ng mga seafarers. Parang may convention ba kayo ngayon? Ha? Mga, ano? So, welcome din sa ating mga seafarers at sa ating mga OFWs. At gayon din sa ating mga online parishioners. Come to the feast. That was the invitation of the king to the people. Halina kayo, kain tayo. Halina kayo, magdiwang tayo. Halina kayo, may piyesta tayo. Siguro, yung mga tauhan sa talinhaga ni Jesus ay hindi Pilipino. Tingin ko lang. Kasi kung Pilipino ang inimbitahan niya dyan, sa kainan dyan, ubos yan. At panigurado, walang hihindi dyan. So tingin ko, hindi Pilipino ang iniimbitahan ng hari. Kasi ang Pilipino, pag inimbitahan mo na, "Oy, may piyesta." Sa mga probinsyano dito, ako, probinsyano ako, pag may piyesta, kahit hindi ka imbitado, pupunta ka dyan, no? Kaya nga sa Batangas, sa mga taga Batangas dito, kahit sa amin, sa Bicol, kapag ka mayroong kinasal, nako, mahina ang 10 baboy dyan, no? Kasi nga, hindi ka pwedeng maghanda ng pang-3 tao lang, no? Kailangan, ang handa mo ay pang-500. Kasi nga, pati yung mga hindi imbitado na mga kapit-barangay, kapit-bayan, andyan lahat dyan. So we have no problem with coming to the feast, I believe.
Kapag inanyayahan tayo, pupunta tayo at magsasaron pa tayo. Yung mga, pag nagpipiesta, syempre, may babalutin pa yan. Pero yung hari sa ating ebanghelyo, galit na galit. Kasi hindi pumunta yung mga tao. At kung titinan mo, parang yung galit niya, hindi tapat doon sa imbitasyon niya. Mano naman kung hindi pumunta? So what? O di, okay lang. At least nakatipid ka pa. Pero ano yung ginawa ng hari sa galit niya sa mga taong hindi pumunta sa kanyang fiesta? Pinapatay niya. Malupit yung hari. Kasi hindi lang pinapatay, sinunog pa yung kanilang mga bahay. Mantakay niyo yun. No? Parang hindi natin maintindihan yung, ba't man ganun yung hari? No? Kung hindi ka pinuntahan, di okay lang. Pero bakit mo kailangan saktan o kaya patayin? At hindi lang yun. May mga pumunta naman din. No, nandun na sa fiesta. Nakita nung hari yung isa na hindi nakabihis ng maayos, hindi nakabihis ng para sa fiesta. Tinawag niya, halika nga rito. Ba't kanya nasuot mo? Lumayas ka nga. Pinaalis yung pumunta na nga no? Pumunta na. Pinilayas pa niya at anong ginawa? Pinagbugbog niya. Ba't ka hindi ka nakadamit pang piyesta? Go out. No? Pinalayas niya at pinarusahan pa niya. Mahirap po intindihin yung talinhagang ito kasi parang ba't ganun? Parang hindi naman yata yung tama yun. Sa pag-aaral po natin sa Biblia, mga kapatid, kailangan natin intindihin na meron pong paraan si Jesus magkwento minsan na tinatawag nilang hyperbole. Parang meron siyang paraan ng pagkwento na nagbibida siya ng tinataasan niya, ini-exaggerate niya yung kanyang kwento to prove a point. Not because, because the king in the story is God, but he exaggerates just to emphasize the point of his story. And what is the point of the story? That we are invited to the feast, one and all, everyone. Lahat tayo gusto niyang nandun. Sa atin pong pananampalataya, ano yung feast? Ano yung fiesta at kainan? Ito. Kaya po sa ating mga Katolikong Kristiyano, hindi po nawawala ang altar. Hindi po nawawala ang tinapay. Hindi nawawala ang alak na iinumin. Hindi dahil sa tayo manginginom, kung hindi dahil ang larawan ay fiesta. Hapag. Mayroon tayong pagbabahaginan. Una, nagbabahaginan tayo sa salita at mamaya magbabahaginan tayo sa inihahandog ng Diyos sa atin na kanyang katawan. Ang tinapay ng buhay, siya mismo ang nag-aanyaya at siya rin ang inihahanda't ipinagkakaloob sa atin. Hindi naman dahil sa paparusahan tayo ng Diyos pag hindi tayo nagpunta. Again, the parable today that we heard is a story that is hyperbolic in the sense that God or Jesus exaggerates the story so that he can tell us how important the feast is. That's also in the first reading from the book of the prophet Isaiah. God is setting something up. Inihahanda niya ang nag-uumapaw na pagkain at inumin sa kanyang bangkete o sa kanyang hapagkainan. Pag-uupampawid niya ang lahat para mabusog tayo at hindi tayo magutom. Walang hangad ang Diyos sa atin kung hindi tayo'y busugin. Kaya lang pinipili ng tao na magutom kasi ayaw niyang makibahagi sa inihanda ng Diyos. Yun din ang sinasabi ni San Pablo sa ating pangalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Filipo, na ang Diyos ang nagbibigay ng kasaganaan,
St. Paul was saying, I can live in poverty, but I can also live in abundance. And I can do all things in Him who strengthens me. Nagagawa ko ang lahat dahil ako'y pinalalakas ng Panginoon. So there's nothing in the mind of God except to strengthen us, to nourish us, to feed us. Ang tanong lang ay, do we come to the feast? Do we partake of the feast that He offers? Alam po ninyo, yung banal na misa, hindi lang naman tungkol sa sermon ng pare. Hindi ho yun ang pinaka-importante. Sa totoo nga po, minsan, mas maganda pa nga, wag na lang magsalita si Father. Kasi ang talagang sentro ng ating pagtitipon ay ang fiesta, ang inihahanda, ang ating kakainin. Maliit mang tinapayan sa paningin, pero yan ang pinakamahalagang pagkain na iyong tatanggapin. Kasi ito ang nagpapalakas ng iyong kalooban, ito ang nagpapalakas ng iyong puso, ng iyong pananampalataya. Come to the feast. That's the invitation of the King in the parable. Come to the table of the Lord. Come to what He has prepared. Consume, take and eat. Be part of this and be nourished. Minsan po ako'y sa dati kong parokya, hindi po dito, may kinaiinisan ho akong parishioner. Kasi araw-araw pong nagsisimba. Pero hindi ho tinatapos ang misa. Kasi magsisimba siya araw-araw, pero pagkatapos ng communion, pagkatanggap niya ng katawan ni Kristo, syempre kakainin niya, dire-diretso na siya sa pintuan, exit na siya. Hindi na hinihintay yung final blessing. At saka hindi niya na hinihintay yung second collection, no? Kaya, exit agad. O, kaya naiinis ako sa kanya kasi araw-araw naman nagsisimbang naturingan. Pero araw-araw din umaalis agad, hindi nagba-blessing. Minsan, natsyempohan ko, may ibang paring nagmimisa, nandun ako sa parking lot, natsyempohan ko siya, na pagkatapos ng communion, dali-daling lumalabas. At sabi ko sa sarili ko, pagkakataon na ito, makumpronta nga. So, inabangan ko, inabangan talaga, no? So, inabangan ko siya sa labas. Very gentle naman yung aking approach. Hi, sister, good morning. Oh, yeah, Father. Opo. Lumalakad na siya. Hinaharangan ko siya. Lumalakad siya. Hinaharangan ko. Sister, pwede ba kita makausap saglit? Oh, yes po, Father. Ano po yung Father? Ako mawalang galang na po, sister, I don't mean to insult you, pero ba't naman din nyo tinatapos ang misa? Every day you go to Mass, every day you go to communion, and you're not finishing the Mass. You don't receive the final blessing. Why do you do that? Hindi tama yun. So pinapagalitan ko siya. Kaya dapat tapusin mo. Konting ano lang naman yun eh. And she told me, I'm very sorry, Father, I'm very sorry. Pasensya na po, pasensya na. Kasi tumatakas lang ho ako sa bahay. May inaalagahan ho akong asawa na paralyzed na. Kaming dalawa lang sa bahay. Tinataon ko ho na habang tulog siya, ako'y nagsisimba muna. At kailangan kong bumalik agad kasi pag nagising siya at wala ako, nag-iinit ang ulo kasi magsi-CR siya at wala naman siyang kasama. So kailangan ko hong magbadali pauwi para maalagaan ko yung asawa ko. I have to hurry back home because my husband is waiting for me and he cannot move, paralyzed. He cannot go to the CR without me. Sa itim kong ito, namula ho ako. No? Namula ako sa hiya. Kasi sabi ko sa loob-loob ko, ang tagal kitang kinamuhian. Ang tagal akong nairita sa'yo dahil sa umaalis ka nang hindi mo tinatapos ang misa. Pero hindi ko naiintindihan ang sitwasyon mo. At ikaw pala ay higit pa sa lahat ng mga nagsisimba araw-araw. Sa iyong kagustuhan na makapagsimba at paglingkuran din ng iyong asawa, ginagawa mo ang lahat. Come to the feast. Para ho akong sinampal kaliwat kanan ng parishioner na yon kasi
I was telling myself, oh my goodness, I have been judging her all this time. And yet she had that heart that really longs to receive the Lord and to love her husband and serve Him. Come to the feast because the Lord will nourish us. Kaya minsan po naawa ako sa mga bata. No? Ito naman, kinausap po yung isang katekista namin kasi sila po yung nagre-ready for First Communion. At minsan, a few weeks after Holy Communion ng mga bata, sabi ko sa katekista, nasaan na yung mga nag-First Communion natin? Ba't di na bumalik? Nung nagre-ready tayo ng First Communion, ang dami-dami mga bata. Ay, bakit wala na sila after 3 weeks? Ang sabi ng katekista, tinanong ko po yung mga bata, Father, hindi ho sila makapunta sa simbahan kasi hindi sila pinapayagan ng nanay, tatay nila. Talaga nakakainit ng ulo, no? Yung mga bata, gustong-gusto nilang magsimba, pero yung mga nanay, tatay, pinipigilan ng mga bata. Tinatanong ko naman yung katekista, bakit ayaw ng mga nanay, tatay? Kasi ho, nagbibingo, Father. Come to the feast is the invitation of Jesus. Again, brothers and sisters, this is the image of Jesus of the Eucharist. It's a feast. And who do we partake? It is Jesus that we partake in. It is Jesus that we receive. It is Jesus, the bread of life, that nourishes us. Not my words. It's Him. So in this Mass, we come together, come to the feast. Let us listen to the invitation of the King in the story of Jesus. Come partake of the banquet. Ang Panginoon ang nag-aanyaya. Makibahagi tayo. Just to end, I'd like to honor our seafarers. Tamang-tama, habang nandun kami sa likod, one of you approached me and said, Father, I just want to thank you. Salamat Kasi yung Goretti, ang nag-save sa akin during the pandemic at yung namatay ang mahal ko sa buhay. Kahit malayo ako, it's the online Mass that has saved me. Asan na ba yun si brother? Bro, nasan ka? Yung lumapit sa akin. Yan. Ayun. Mga seafarers, kahit malayo, kahit wala kayo sa lupa, online Mass it's not an alternative, but it's a good way for us to be nourished also. It's always good to partake physically, but if there's really an impossibility, then at least coming to Mass online would be enough. But it's much better if we come face to face and receive the Lord, not just in our heart or spiritually, but really to be one with the Lord in a more intimate way. Come to the feast. The invitation is open for all of us to say yes. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Thank you for coming to our Sunday Mass, to our online parishioners. Thank you also for praying with us today. Our prayer for the souls of our faithful departed, we will start that beginning November. Kaya po may mga envelopes po tayo for the souls nasa likod. You may wish to write the names of the people faithful departed that you wish to pray for. Sasama po namin sila sa ating mga misa sa buong November for our faithful departed. Nandun po sa likod yung ating envelopes for the souls. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.